Tinukoy bilang sufficient inform ang 2 sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Isinantabi naman ang unang reklamo habang binawi ng complainants ang pangalawa. Dapat ideklara ring sufficient in substance sa mga reklamo bago ito pagbotohan sa plenaryo sa Kamara kung uusad ito pa Senado. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. 4 na impeachment complaints ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. At sa deliberasyon ng House Committee on Justice, sufficient inform, so ruled. idineklarang sufficient inform ang ikatlo at ang ika-4 na reklamo. Isinusulong na grounds for impeachment ng Vice Presidente ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Inihain ang ikatlong reklamo ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado at inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. Isang attorney Nathaniel G. Cabrera naman ang naghain ng ika-4 na reklamo at inendorso ni House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng ilang civil society groups at inendorso rin ni De Lima at ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, binawi ng complainants para suportahan na lang ang third impeachment complaint at mapabilis ang proseso. Tinanggap at inaprobahan ito ng komite. Isinantabi naman ng komite ang unang reklamo na inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. The chair set aside the first impeachment complaint. Kasunod ito ng pagtatalo sa komite kung labag ba ang unang reklamo sa one-year bar rule dahil inihain ito noong February 2. Nakasaad kasi sa July 2025 decision ng Korte Suprema na dapat walang bagong reklamo bago ang February 6. The Supreme Court in its decision noong July 25 2025 clearly said that no new impeachment complaints, if any, may only be commenced no earlier than February 6 of 2026. Pero matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinal na nagbasura sa apela noon ng Kamara, sabi ng ilang mambabatas, nagbago ang pagtutuos ng one-year bar rule dahil sa binagong kahulugan ng session days. It has elapsed either February 15 or January 30. February 2 is therefore a right, correct timing to file the decision, to file the complaint. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced. No? So ang punto po natin dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No? The one-year bar rule, as we established earlier, in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court. We followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. When the impeachment complaint was forwarded to the Senate, it was used. That's why we are trying to be careful. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, hindi raw muna magkokomento. Patuloy raw nilang imomonitor ang mga pagdinig at magbibigay lamang ng pahayag kung kinakailangan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.